Sa halip na lumikas dahil sa baha at high tide, naging abala sa pamamangka para kumita ang ilang residente sa Barangay Panghulo sa Malabon. Kamustahin natin ang sitwasyon doon kay Susan tayo. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. San? Mel, dahil high tide ngayon, tumaas na naman tubig sa ilang bahagi o ilang barangay dito sa Malabon, gaya dito sa Barangay Panghulo. Pero yung ilang mga residente dito sa Barangay Panghulo, sa halip na tingnan nilang perwisyo, yung baha o yung high tide, sinasabi nga nila ito isang biyaya para mas lumaki ang kita nila sa kanilang mga kabuhayan. Narito po ang aking report. Sa unang tingin, aakalain mong nasa ibang lugar ka. Karamihan sa makikita mo, hindi mga lalaki kundi mga babae ang namamangka. Ganito raw ang eksena buong taon sa Artex Compound, Barangay Panghulo. Dati raw itong malaking pabrika ng tela pero ngayon mistulang lawa. Si Neil Daong, dating nagtatrabaho sa pabrika. Ngayon, pamamangka na ang hanap buhay. Ang pagbiyahe raw ng bangka ang bumubuhay sa kanyang 4 na anak. Kaya kung baha at high tide, mas malaki raw ang kanilang kita. Pabor sa inyo pagka tumataas ang tubig? Video kasi hanap buhay rin namin. Kasi kalakasan po yun ang hanap buhay. Ayun. Oo. Maraming nagpapaservice na kukuhanin ng bangka. Ayun. Minsan, half din nga kami nun, naka-1,000 pa kami. 5 piso ang bayad ng bawat tao at dahil walang trabaho, si Biboy Balatbat, pagbiyahe rin ng bangka ang kinabubuhay. Ito rin ang trabaho ng kanyang asawa at anak na babae. Sabi nga, parang natuwa pa kami minsan, pag mataas tubig kasi nakalabas yung bangka namin. Kasi nakarating kami ubando, pero magkano po minsan singilan doon, 50 isang ulo. Yung nga lang, hirap lang po talaga. Si Kerwin Sanggoyo naman, pagtitinda ang kinakarir kapag panahon ng baha at high tide. Mas malakas daw kasi ang benta kung mataas ang tubig sa kanilang lugar. Magtatagulan na kasi, tapos maraming nagbabangka. Kaya mabilis maubos. Okay. So pagka gano'n, dinadagdagan mo yung luto mo? Merong almusal, tsaka merienda. Pero si Ariel na pag pedicab ang hanap buhay, pagtitinda muna ang pinagkakakitaan dahil mahirap bumiyahe kapag baha. Hindi ho namin kinakaya pag malaki na po yung tubig. Kasi nga ho, yung pag mahirap magpadyak, sasalubong ka pa sa mga basura. Sa panahon ng kalamidad, kung hindi rin lang daw sila malalagay sa panganib, walang nakikitang dahilan ng mga taga-Artex Compound na umalis sa kanilang lugar. Kasi sinasabi mo rin po kami na taon-taon po ganito yung lugar namin. May alam, sinasakyan ko ngayon ito, no? Ito yung tinatawag nila ditong trike o pedicab. Ito yung isa sa mga pangunahing sinasakyan dito kapag mataas ang baha, no? Pero para makikita natin daw sa may likuran ko, ito kasi papunta ng palengke, mas marami pa yung naglalakad kaysa sumasakay doon sa trike. Alamin nga natin kay Kuya. Kuya, magkano ba ang pamasahe dito? 20 lang po isang biyahe. So yung ba dahil doon kaya hindi sumasakay yung iba? Opo. Pagka ganito ba, malakas ang kita niya? Oo. Okay, teka lang ha. Ito, Mel ha, teka. Bababa lang tayo, tanungin natin yung ilan natin mga kababayan dito, kung bakit sila hindi sumasakay sa, medyo malalim-lalim pala dito. Lola, dito nga po kayo, lapit po kayo. Bakit po kayo hindi sumasakay doon sa trike? Medyo malalim mo yung tubig. Wala pong pamasahe. Mahal po ang bayad sa sidecar ngayon eh. Kawawa Baka kayo naman. magkakasakit niya, medyo babad na kayo. Ay, pwede po. Magkakaali po nga ho. Wala naman kayo ibang dadaan ng hindi baha, ganon. Okay, salamat po at ingat po kayo ha. Kuya, halika. Doon naman si Kuya, kasama pa yung anak niya. Anak mo ba to? Opo. Bakit naman kayo ayaw sumakay sa pedicab, sa trike, may dala kayong bata? Malapit lang mo kami, taga-dyan lang kami. So magkano ba babayaran nyo kung sasakay kayo? Mga 30 ganun. So nagtitipid. Oo. Oo, sayang din yung pamasahe, ganun ba? Opo. Kaya lang yung umaambon-ambon, iuwi mo na si baby ha. So yan Mel, ang sitwasyon ng ating mga kababayan dito sa Barangay Panghulo, dito sa Malabon. Ito nga kasi papunta ng palengke, kaya nakikita natin, marami tayong kababayan na talagang walang choice kung wala silang pambayad sa pedicab. Kailangan nilang lumusong dito sa tubig na hanggang ngayon, hanggang hita yung nakikita nating lalim nito hanggang sa mga oras nito. At sabi ng mga barangay official, kung titigil na daw tuloy-tuloy yung panahon, yung ulan, wala na magiging high tide, posibleng abutin sila ng 1 linggo bago tuluyang humupa ang tubig dito sa kanilang barangay. Mel? San, etong tanong ko, yung yung in-interview mo kaninang babaeng nagsasagwan, yun ang kanyang pinagkakabuhayan, paano pag hindi baha? Anong hanap buhay ng mga taong yun, San?
Alam mo, Mel, yung mga nakausap natin kanina mga babaeng namamangka, doon sa lugar nila, talagang all year round, ay hindi naman bumababa yung tubig kasi Oo. parang lake na yung kanilang lugar. Kaya talagang inahanap buhay nila all year round. So, meron din silang hanap buhay kapag walang high tide o baha. Pero Oo. pagka high tide o baha, mas malaki daw yung kinikita nila kasi hanggang Ubando nakakarating sila para maghatid ng mga pasahero. Kaya para sabi nga nila, hindi sila masyadong nag-aalala kapag may mga baha at high tide sa kanilang barangay. Mel. Oo nga. Napansin ko, San, dyan, sa video mo na yon, naka-life vest ka eh. Ba't malalim ba yun, San? Oo, malalim, Mel. Sabi nila, ano daw yun pagka ganitong high tide at may mga nangyaring pagbaha, sunod-sunod na araw ng pagulan, lampas tao daw yun kaya kailangan talaga naka-life vest ka rin. Pero yung ibang mga kababayan natin doon, yung mga pasahero doon, araw-araw, parang sanay na rin sila, kaya hindi na lang sila naglalagay ng life vest. Sabi nga nila, magagaling naman daw silang lumangoy, kaya hindi na sila naglalagay ng life vest. Buti na lang, naka-life vest ka, ha? Maraming salamat sa'yo, Susan Enriquez.